Noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Sunod-sunod na bagyo na ang dumating at umalis, pero ang political storm sa paggasta ng pondo ng opisina ni VP Sara abay tuloy pa rin. Humarap muli sa media ang Vice-Presidente na may bagong mensahe para sa mga mambabatas ng Kamara. Bahala kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa budget ko. Ako si Corina Sanchez Rojas, simulan na natin ang agenda. Mobile app na GCash na ayos na raw ang pagkawala ng libo-libong pisong pera ng ilan nitong users. Pero mambabatas na nanawagan ng investigasyon, pagpapatupad ng SIM Registration Act, kinwestiyon din. 4 na opisyal ng OVP pinakontempt na ng Kamara. Kasunod ng pagdedma sa imbitasyong dumalo sa pagdinig, Vice President Sara Duterte muling bumuelta sa mga kongresista. Pinopolitika lang daw siya. Exclusive, mga inaarestong dayuhan mula sa hinihinalang Pogo Hub sa Bataan, nakalaya na sa tulong umano ng isang congressman. Kung sino yun, tutukan. Matinding ulan at hangin naranasan sa Isabela at Aurora dahil sa Typhoon Nika. Ang latest sa bagyo, alamin. Disyento sa Saudi Arabia nakaranas ng snow sa kauna-unahang pagkakataon dahil nga kaya sa climate change. At Taylor Swift, big winner sa MTV Europe Music Awards. Nation's girl group na BINI, nanalo naman bilang Best Asia Act. Tinamaan ng system error ang pinakamalaking fintech player sa Pilipinas. Libo-libong halaga ng pera ang bigla na lang nawala sa ilang mga GCash account. Naayos na raw ang problema pero nais pa rin itong silipin ng isang mambabatas. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio. Higit isang taon mula nang nagkaroon ng unauthorized GCash deductions na nagkakahalaga ng higit 37 million pesos. Usap-usapan muli ang e-wallet dahil sa dami ng social media users na nawalan ng malaking pera. Dahil dyan, kinekwestiyon ng isang mambabatas ang pagpapatupad ng SIM Registration Act. Kailangan talaga ng ng investigation para malaman natin saan yung mga problema. Kasi parang kung Cybersecurity Act, meron na nga kayong SIM card Bakit hindi SIM card registration? Ba't hindi natin malaman kapag may mga ganitong vulnerabilities? So saan yung cyber fraud? Diba? Kasi SIM card registration, nire-register mo na nga tapos hindi mo pa mahuli. And that was the promise last time, diba? Na lahat ng it will prevent scams and fraud. Ang sagot naman ng Information and Communications Technology Department, tinutugunan ng batas ang problema ng anonymity pagdating sa cyber scams. Ngunit dahil wala silang regulatory powers, hindi raw nila masilip ang sistema ng GCash para malaman ang ugat ng issue. Sinusulong natin yung pagpasa ng Cybersecurity Act para itong mga pribadong kumpanya, itong pribadong sektor ay magkaroon naman tayo ng visibility pagdating sa mga systems nila. Dagdag ni DICT spokesperson Renato Paraiso, suportado nila ang pinanukalang investigasyon ni Congresswoman Arlene Brosas ukol sa sinasabing system issue ng GCash. Maaari raw dito makita kung kailangan ng dagdag na powers para sa departamento. Ayon naman sa GCash, patuloy silang makikipagtulungan sa mga ahensya upang imbestigahan ang nangyari.
Nakumpleto na rin daw ang wallet adjustments para sa lahat ng user na apektado ng insidente. Ngunit hindi ito sapat para kay Brosas. GCash should explain how these mass unauthorized transactions happen. Paano nangyari yun? Supposedly, di ba, nung may mga security measures na sila kasi nangyari na nga before eh. We call on Bangko Sentral, BSP, and other relevant government agencies na ma-investigate itong GCash security protocol. Ipinapakita sa karamihan ng mga post ukol sa unauthorized transactions na tigda 2,000 ang nalilipat sa iba't ibang unregistered GCash number. Kasama sa apektado riyan ang komedyanteng si Pokwang na nabawasan daw ng 85,000 pesos mula sa kanyang account. At habang sabi naman ng GCash na naiayos na ang problema, sabi ng DICT ginagamit itong insidente ng ilang scammer para sa kanilang benepisyo. Nakita ko namin marami ring nanamantala doon sa pagkakaroon ng problema ko ng GCash. Marami ang bigla nag-text blast na kailangan nilang i-update yung system nila at nagpapadala ng link. Dito naman nakukuha yung financial details at personal details nila. Dagdag ng DICT, maaaring tumawag sa 24/7 scam hotline na 1326 para magreklamo ukol sa mga ganitong problema. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC. At makakausap natin ngayon si DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso. Magandang gabi po. Magandang gabi ho, Ma'am Corina, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Magandang gabi po. So paano po yun kung wala pong regulatory powers ang DICT o kapangyarihan na mag-imbestiga o magkastigo o magpalit ng regulasyon? Alam niyo na po, di ba? Aling ahensya ng gobyerno po ang dapat mag-imbestiga sa ganitong klaseng insidente? Well, dalawa ho ang sagot ko dyan, Ma'am Corina. Unang-una ho, ang GCash being a financial institution ay sako po ng regulatory powers ng BSP. Samantala naman ho, pag halimbawa nagkaroon ng kaso at uutusan ho tayo ng korte para imbestigahan ho ang GCash, magkakaroon na ho ng coercive powers at magkakaroon na ho na tayo ng batayan para naman ho pilitin ang GCash para isumite ang kanilang logs at papasukin tayo sa systems nila para i-verify ho kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Kayo po ang mga high-tech sa lipunan, kaya po siguro mayroon pong DICT. Dati wala po yan eh. So, meron po bang ideya ang DICT? Paano ito maaaring nangyayari? Yung bigla na lang naglalaho ang pera mula sa wallet. Tama naman ho, may posibilidad din naman po na unang-una, tama yung sinasabi ho ng GCash na nagkaroon ho ng systems error when it comes to their adjustments po o yung corrections ho nila pagdating doon sa re-reconcile nila from the financial records doon ho doon sa financial data naman ho on their platform. Pwede rin naman ho, Ma'am Corina, na this is a subject of a more serious attack or a more serious systems problem. Yun nga lang ho, nakakalungkot, hindi ho tayo pwedeng pumasok ng ganun na lang hanggat hindi ho tayo iniimbitahan at hinihingi ang tulong natin ng ating mga pribadong sektor. Ayun, so kailangan hingan kayo ng tulong bago kayo mabigyan ng kapangyarihan. Tama po, Ma'am Corina. Para hindi na po mangyari ulit, hindi kaya't dapat ma-institutionalize na ang kapangyarihan yan para hindi na po mangyari? Tama naman ho, yun din ho ang nais namin na sana ho maipasa na nga ho, yun yung pinapanukala natin kanina na maipasa na ho na yung Cybersecurity Act ho natin kung saan even the private sectors, when it affects the citizens of the Philippines or yung mga kababayan ho natin, dapat ho meron tayong oversight functions over their systems so para makita if their systems are up to specs, kakayanin ho ba yung multiple attacks o kung ano-ano mga vulnerabilities meron ho sila. Kasi yung kapakanan ng ating mga kababayan ang nakataya. So sa ngayon, we can only take the word of GCash that everything is safe, they've done everything they could, hanggang doon na lang po. Yun na lang po ang maaari nating tanggapin. Yes, ma'am. Unless they become transparent and ask for an independent opinion from the DICT or any third party na tech experts, we have to rely on their word po. Unless po, gaya na sinabi ko, Ma'am Corina, na may nang magkaso sa kanila at ang korte uutusan tayo na i-verify kung totoo ba yung sinasabi ng GCash or hindi. Ayun, okay. Maybe you can work closely with a congresswoman who wants to investigate. Ito pong SIM Registration Act, sapat na po ba ito na
Kasi 2 years ago na po ito nag-take effect, ano? Pero lagana pa rin ngayon ang mga tech scams. Kaya po ba talaga sa palagay ninyo na mapigilan ng SIM Registration Act ang ganitong pangyayari? Ngayon ho, parang hindi na ho. Magiging makatotohanan tayo, Ma'am Corina. Kasi ho, nag-evolve na rin ho yung mga scammers at saka yung mga threat actors natin. Hindi, ang SIM card registration ho, nung ipinasa ho ito, it addresses the problem of anonymity base ho do sa pagtawag at pag-text ng SMS ho natin, base do sa mga network calls natin. Pero ito hong mga threat actors natin at saka mga scammers ho natin, nag-evolve ho sila, ang ginagamit na ho nila yung mga tawag nating over-the-top services o ito yung mga network messaging platforms so gaya ng Viber, Messenger, Telegram, and what have you. So base ho dito, hindi ho kailangan ng SIM card registration registered SIM card para makapag-online ka sa mga platforms na to. It goes even deactivated na yung SIM card, patuloy pa rin mo nagagamit yung OTTS na ho na to based on the deactivated number na po. Naku, nakakalitong pakinggan. Ano po, hihintay na lamang po siguro natin kung ano ang susunod na mangyayari. At sa ngayon po, hindi pa natin makausap ng diretso ang GCash, although meron na po silang inilabas na statement. Maraming salamat po, DICT spokesperson, ASEC Renato Paraiso. Samantala, naglabas na ng arrest order para sa 4 na opisyal ng Office of the Vice President na hindi na naman sumipot sa pagdinig ng Kamara tungkol sa paggasta ng pondo ng kanilang opisina. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Sandro, naipaliwanag na ba kung para saan yung paggasta ng OVP sa mga safe house? Kasi hindi pa nasasagot yon. Nako Corina, hindi pa rin. Bagamat may 4 na opisyal ng OVP ang dumalo, hindi naman daw sila yung nag-prepare ng budget request para rito. Umpisa pa lang, inisa-isa na agad ng mga kongresista kung sino-sinong opisyal ang dumating sa pagdinig ngayong araw. 4 ang dumalo sa Siyam at 4 ang hindi. Sa mga hindi dumalo, tuluyan na silang ipinakontempt at pinaaresto ng Kamara. We find their excuse as unacceptable, considering the fact that, like for example, in the case of Edward Fajarda, according to him, he is on official travel to monitor inventories and documents on November 10 to 15. However, the subpoena was issued to him and was received by him personally, according to COMSEC, last November 8. So, medyo lame po yung excuse niya. Ganon din po dun sa iba. Ang Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez, hindi rin daw kapani-paniwala ang dahilan sa hindi pagdalo matapos umalis pa US noong 1 linggo. Mr. Chair, kasi natatawa po ako dito talaga sa dokumentong to. Siya lang ba po ba yung pamangkin ng tita niya? Wala na po ba ibang pamangkin? Wala na po ba siyang asawa na padadala? Because we are tackling so much issues about her. And this is a clear evasion, Mr. Chairman. Hindi po to justified itong lahat. Pinaalis naman ang Chief ng Legal Affairs ng OVP na si Attorney Emily Rose Torrentira dahil hindi naman siya imbitado sa pagdinig ngayong araw. She did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here. And no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody. At nang busisiin na ang mga nakalipas na budget, napansin ng halos 500% na itinaas ng supplies and materials expenses ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2023 kumpara noong 2022 sa ilalim ng nooy Vice President Leni Robredo. Pagdating ng 2023, ang na-request niya na is 272,230,000. So, hindi naman siguro to pwedeng i-attribute sa inflation, di po ba? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. That's correct. Sige. So, kay Ms. Villa del Rey po ulit. May bago bang empleyadong hinerang OBP sa
at the time ni pagpasok ni VP Sara. Yun po ba yung dahilan kung bakit tumaas ng almost 500% yung budget? Marami bang bagong employee yung dala-dala? Ano po? Yes, based on record, sir, may mga additional employees ang Office of the Vice President under VP Sara. Nahimay din kung may confidential funds ba ang iba pang mga naging dating Vice President. Mayroon din po bang confidential fund nung time ni Vice President Leni Robredo? There was no confidential fund during the term of Vice President Leni Robredo. How about during the time of Vice President Jejomar Binay? I am not a budget officer during that time, ma'am, so I have no knowledge. But per records, I think earlier years of his term, meron pong confidential fund. There are sources which say that Vice President Jejomar Binay had confidential fund only once. But of course, this is subject to your verification. I will check, Mr. Chair. Pero nang himayin na kung bakit may mga safe house na binabayaran ng OVP mula sa Good Governance Program, isa lang ang malinaw. The program Good Governance under Vice President Duterte suddenly include confidential fund and maintenance of safe houses, items which were never seen and which were never included in the program of Vice President Robredo. Am I correct, ma'am? That is correct. Hindi rin maipaliwanag kung bakit biglang nawala ang paggastos ng maintenance ng safe houses mula sa last quarter ng 2022 hanggang third quarter ng 2023. I'm sorry, Your Honor, I cannot answer the question since I don't have really knowledge of the utilization of the confidential fund. Attorney Sanchez? Your Honor, I also apologize, same as the answer of Ms. Villa Del Rey, Your Honor. Mr. Kevin? Same, Mr. Chair, I have no knowledge or participation in the utilization of the confidential funds. Ms. Rabago? Same, Mr. Chair, I don't have a personal knowledge on the utilization of the confidential. Lumabas sa pagdinig na si Special Disbursing Officer Gina Acosta ng OVP ang makasasagot sa tanong. Yun nga lang, isa siya sa mga hindi sumipot. Corina, lumalabas na ang Special Disbursing Officer ang naghahanda ng budget proposal ng OVP. Kaya siya talaga yung makasasagot sa mga tanong ng mga kongresista. Corina. So, Sandro, may iba pa bang maiimbitahan sa mga susunod na pagdinig? Kasi yung iba in contempt na. So, inaasahan natin baka sakaling sumipot na sila. Oo nga, Corina, at nadagdagan pa nga pinaiimbitahan na rin itong si Attorney Rosel Abella, yung nagnotaryo ng mga resibo na pinaggamitan ng confidential funds. Umaasa kasi itong mga kongresista na baka siya makakasagot doon sa tanong ng mga kongresista kung paano nga ito ginasta. Corina. Ayun, okay. Maraming salamat, Sandro Ochona, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Ngayon, giniit naman ni Vice President Sara Duterte na politically motivated daw ang pagdinig ng Kamara hinggil sa budget ng kanyang opisina. Sa pagharap sa media sa Bacolod City, sinabi ni VP Sara na sinisiraan lang ng mga mambabatas ang OVP para patalsikin siya sa pwesto. Wala rin naman daw ebidensya laban sa kanya ang Kamara. Noong budget hearing na for calendar year 2025, sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. Binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami kung ano yung maiwan. Wala rin daw mali siya ang hindi pagdalo ng ilang OVP officials sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Paliwanag ni VP Sara, busy lang ang mga opisyal para sa darating daw na anibersaryo ng kanilang opisina. Update naman sa hagupit ng bagyong Nika.
Nararamdaman na ngayon ang malalakas na hangin at ulan sa Isabela. Kasado na rin ang evacuation sa mga apektadong komunidad. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Isabela. Hannah, meron bang naitalang major na pagbaha o insidente sa mga kalsada dyan? Corina, so far wala pang naitatalang major na flooding incident dito sa Cauayan City, Isabela. Pero pagdating naman sa mga kalye, maraming mga puno ang nagbaksakan. Yan yung dahil sa mabilisang pagdaan ni Bagyong Nika dito sa Isabela. At ramdam natin yung matinding epekto nito. Ngayon walang tigil yung ulan at sa kasalukuyan sinasagawa ang clearing operation ng mga opisyal para masuri yung matinding epekto ni Bagyong Nika. Halos zero visibility sa Dinapigue, Isabela sa lakas ng hangin at matinding ulan na dala ni Bagyong Nika. Kita sa video ang lakas ng hampas ng hangin sa mga puno. Ang bayan ng Angadanan hindi rin nakaligtas kay Nika. Sa kuha ng PNP Mobile Force ng Region 2, may mga yero ng nilipad at kaninang umaga pa lang may mga puno ng nagtumbahan. Ganon din ang sitwasyon sa Barangay Bacnor East sa Burgos. Kahit nagbabagsakan ng mga puno, tuloy ang rescue operation ng mga opisyal ng barangay. Dito naman sa Cauayan City, pasado alas 8 ng umaga, tinutukan ng LGU ang tulay na ito sa May Cagayan River. Ito daw kasi ang isa sa basihan nila ng baha sa barangay. Ito ang Alicaucao Bridge. So far, normal pa yung hampas ng tubig dito sa tulay ayon yan sa mga taga-barangay. In fact, nakakadaan pa yung mga sasakyan. Pero sa mga nagdaang bagyo, partikular na sina Bagyong Christine at Leon, umaabot ang tubig dito sa kung saan ako nakatayo ngayon, which is almost over 47 meters above sea level. Pero nang humagupit si Nika bandang hapon, hindi na madaanan ang tulay na ito. Sa tala ng LGU, hindi bababa sa 15 pamilya ang nilikas sa syudad, lalo na sa mga nasa mabababang lugar. Nasa 3 barangay din ang naitalang naputulan ng lifelines. Province-wide ngayon ang relief operation sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Isabela. At kahit dinadaluyong pa ni Bagyong Nika ang probinsya, nagsimula na ang clearing operation sa iba't ibang kalye. Corina, sa ngayon wala pang evacuees doon sa huling evacuation center na nabisita natin dito sa Cauayan City. Doon naman sa ibang mga community center, ang pinakamarami na ay halos 30 families. Ayon sa LGU, mababa na daw yan na lumikas sa lungsod kumpara sa mga nakaraang bagyo. At sabi nila, mas maaga raw silang naghanda ngayon given nga na pang ilan na si Bagyong Nika sa dumaan dito sa bansa. Corina. Sa likuran mo, Hana, parang tumitila. Yan ba ay parang pabugso-bugso yung lakas ng ulan at ngayon ay medyo mahina? Or palabas na ng Isabela ang bagyo? Oo. Corina, tama yan. Ngayon, pabugso-bugso yung ulan. Actually, a few minutes ago, malakas yan at may kasamang hangin. Buti na lang ngayon, medyo humuhupa at hopefully mamayang gabi ganito pa rin ang sitwasyon. Pero dahil nga palabas na si Bagyong Nika sa Isabela, ito yung lagay ngayon ng panahon dito sa lalawigan. Balik sa'yo, Corina. Okay, good luck sa lahat po ng mga taga-Isabela. Maraming salamat. Hannah T. live mula sa Isabela nag-uulat. Nasa linya naman natin ngayon si Isabela Governor Rodolfo Albano. Magandang gabi po sa inyo, Governor. Yes, magandang gabi, Corina. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig mo. Corina, i-report ko lang sa iyo yung report sa akin ng MPRD-RRM ko. Sige po. Yung road sa Santiago going to Tuguegarao, cleared na yan. Kasama yung mga army na clearing. Tapos yung bagyo, dumaan talaga malakas doon sa Southern Isabela. Doon talaga tumama. Pero nandoon na yung mga tao namin at saka tinamaan nga yung Angadanan at saka yung konti sa Alicia. Yung pati sa Etiague, tumama din. May nakita na ako mga damage report, yung mga namin doon sa mga bodega. Kasi tapos na yung, medyo natatapos na yung anihan Corina. So yung mga bodega doon, yung nakakatakot, yung mga pinapasukan ng tubig, yung mga na-stuck na palay. So tinitingnan namin ngayon kung ano talaga yung mga damage. Siguro yung report
sa talagang damage siguro bukas, pero may parating na naman na bagyo. Alam mo naman itong mga bagyo, Corina, kahit hindi mo imbitahan to, pumupunta eh. Ang masakit dito, sunod-sunod eh. Correct. Hindi na lang sila sumakay minsan sa isang bus at dire-diretso na sila lahat ng mga bagyo to, buwisit. Hindi ka naman inimbitahan, punta ng punta rito sa Isabela, halos sa maano kami. Pero sa amin naman, sadyang lagi na lang kami dinadaanan itong mga bagyo, parang Batanes. Siguro sa 10 bagyong darating sa amin, 11 yung hindi pa nakikita ng iba na may dumadaan pang bagyo doon sa namin. Ito lang ang nakasalanta na bagyo. Yung 3 bagyo, at least wala ganong na damage. Yun nga po tatanungin ko nga po kung ito yung pinakagrabe na si Nika doon sa nagdaang 4. Hindi actually, hindi naman grabe na kung may mga mas grabe pang dumating. At saka na-mitigate na rin namin Corina, yung mga pagbaha, ganyan. Ginawa ko nung the past few years, nag-concentrate ako sa dredging ng mga creeks na nakikita namin pag nakikita ko sa taas na medyo nakakulong yung walang labasan yung tubig, yun nililinis na kagad namin at pinaano namin yung daloy ng tubig. Kaya hindi gaanong nagka-flooding sa aking lugar. Maganda naman po yun. Maganda yung mitigate namin doon sa mga creeks, streams at saka sa mga little rivers na napuno na ng mga bato-bato, napuno ng debris. Yun nilinis namin mabuti at maganda na rin yung dadaloy ng tubig. At saka yung mga tulay, inakyat na rin namin yung mga ibang tulay sa barangay. Pero since, alam mo na, kung walang tigil talaga yung ulan, na hindi natin yung rainfall sa bundok, hindi natin hindi natin mapipigilan. Matipigilan. Oo. So, at least, sa ngayon, masaya naman ako, wala masyadong, konti lang ang damage, hindi naman. Kasi ayoko magpalimos, Corina, nakakaya pero sapat naman po ang supplies ninyo, Gob. Yes. Actually, preposition na lahat. Kaya nag-aano lang ako sa mga, yung mga barkada natin minsan, katulad nila Ramon yung mga ibang aboitiz na nagninegosyo naman sa Isabela. Sinasabi ko naman yung CSR nyo, pwede ba mag-preposition na kami ng dito para sa CSR naman, yung community, community responsible, nyo. Tapos yun naman, nagbibigay naman sila, pero nakakaya kasi ko rin naman palimos. Ay, okay na po yun. Narinig na po nila kayo ngayon. Siguradong may papadala na yan. Hindi. Nauna lang nga kami. On the lighter note, gusto ko sana kumustahin si Pepe and Pilar mo. Ay, oo, Tito Rod. Namimiss ka na ng mga anak ko, bumisita ka naman. Okay. Pero sana po, maganda naman po kalabasan pagkatapos ng lahat ng ito. Maghahanda na lang po para sa susunod na naman na bagyo. Ano po? Okay, we'll just do our best and let God do the rest. Yun ang motto namin doon sa Isabela. Opo. Basta gagawin namin yung pinakamaganda. At yun, bahala na Diyos kung ano man yung hatol niya para sa amin. Pero mag-aanda kami at hindi rin kami magpapalimos ko rin. Nakakaya sa dignidad. Kayang-kaya yan ni Governor Albano. Okay, thank you. Opo, maraming salamat. Basta sa tulong mo, Corina. Asan si Pinky? Nawawala? Pabalik na po siya. Na-traffic lang. Oo. Thank you. Thank you po. Okay, Isabela Governor Rodolfo Albano. Bukod sa Isabela, nakatutok din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Aurora, kung saan ang daan o damang-dama rin ang hagupit ni Nika. Narito ang agenda report ni Bea de la Cruz. Hindi pa nakakabawi mula sa hagupit ng mga bagyong Christine at Marce, muli na namang nakakaranas ng matinding hangin at ulan ang lalawigan ng Aurora dahil sa bagyong Nika. Umabot sa signal number 4 ang itinaas sa probinsya kung saan unang naglandfall ang bagyo pasado alas 8 ng umaga. Mahina ang signal ng telepono, patay sindi rin ang kuryente. Pinalungan, siguran, Gilasan. Ito po sa DSD area po, burn out na po sila. Electricity na po umaga. Ngayon po, generator po ginagamit po nila ngayon. 5,100 food packs ang ipinamahagi ng LGU para sa mahigit 5,000 individual o halos 2,000 pamilya na lumikas sa may evacuation center. Nakahanda rin ang Philippine Army na tulungan ng Aurora. Deploy yung ating mga
disaster response units under ng 5th Infantry Division to augment yung disaster response from the local government units. So ngayon, naka-standby alert sila and some are naka-deploy dun sa area para mas mabilis yung augmentation o reaction pag kinakailangan ng rescue or search operations. Maging ang Philippine Coast Guard nakahandang umalalay sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Nika. May 145 na pasahero na stranded sa Southern Tagalog, habang may 34 na pasahero naman na stranded sa Bicol. Nandun po yung ating mga Coast Guard, Coast Guardians po natin, and we have coordination din po sa PPA para po ma-assist itong mga stranded passengers. That's why po 2 days prior with our campaign plan, yung pong I-Care for intensified community assistance, awareness, response, and enforcement, ina-advise na po natin maaga yung community dito na kung ano yung papati na typhoon at maaari po nitong kaharapin. So, at least po na-predict nila na mas maganda, hindi po na magbiyahe po ngayon. Bukod sa Aurora, umabot din sa signal number 4 ang itinaas sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, Central at Southern Abra at Ilocos Sur. Para sa Agenda, Bea de la Cruz, BNC. At hindi pa man umaalis ang Typhoon Nika, 2 pang bagyo ang nagbabantang pumasok sa bansa ngayong linggo. Nakahanda naman daw ang disaster response units ng gobyerno para tugunan ang mga maaapektuhang komunidad. Yan ang Agenda Report ni Francis Folve. On red alert na ang Armed Forces of the Philippines at activated ng muli ang kanilang disaster response units para sa Bagyong Nika. Bihasa ang mga ito sa specialized search, rescue and relief operations. Ipuposisyon sila sa mga lugar na mataas ang panganib para makatugon agad kapag may emergency. Mahigpit ang pagmamonitor ng AFP sa galaw ng bagyo. Nakikipag-coordinate rin sila sa mga lokal na opisyal tulad ng sa Aurora kung saan naglandfall si Nika. Mas mabilis yung deployment nila at yung mga gamit po natin naka-standby na rin po dyan sa pinaka-malapit po na stations. Lalo na po yan Aurora, no? Meron po tayong malapit na EDCA site dyan, ang ating Port Magsaysay EDCA site. Ginamit din yan nung huling Bagyong Christine para maging logistic space. Pagtitiyak pa ng AFP, hindi lang sila nakatuon sa pagbabantay ng seguridad ng bansa, kundi maging sa disaster response. Tuloy din ang serbisyo ng pambansang kapulisan para sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo, habang naka-heightened alert at nakapwesto na rin ang puwersa ng PNP para sa posibleng epekto ng paparating na magkakasunod na mga bagyo. Ayon sa PNP, first responders ang mga pulis na naka-assign sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Nakaantabay rin ang karagdagang puwersa para tumulong kung kakailanganin, lalo't madalas na apektado rin ang mga pulis at kanilang pamilya. Yun po yung kabilin-bilinan po ng ating PNP sa ating po mga regional directors at mga provincial directors to make sure to also look after the welfare po ng ating mga kapulisan, pati rin po yung kanilang mga pamilya. Tuloy din ang tulong ng Philippine Coast Guard, katulad ng paglatag nila ng floating pontoons sa Barangay Buwagan sa Laurel, Batangas para magkaroon ng temporary na daan ang mga residente patungo sa ibang barangay. 150 families naman ang nabigyan nila ng bigas, relief supplies at hygiene kits sa Agoncillo, Batangas. Nakaposisyon at nakaantabay na rin ang mga miyembro ng PCG sa pag-alalay sa mga apektado at maaari pang maapektuhan ng Bagyong Nika. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC. Kanselado ang ilang biyahe sa mga paliparan ngayong araw dahil nga sa Bagyong Nika. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, suspendido ang lahat ng flights papunta at palabas ng Kawayan at Palanan Airport sa Isabela, gayon din sa Tuguegarao Airport. Kanselado rin ang lahat ng flights papunta at paalis ng Ilocos Region. 2 naman ang canceled flight sa Lawag International Airport. Higit 200 pasahero ang apektado rito. Nagpakawala na ng tubig ang 6 na dam sa Luzon dahil kay Typhoon Nika. Ito ang Magat, Binga, Pantabangan, San Roque, Ambuklao at Angat Dam. Ayon yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na unti-unting magpakawala na ng tubig ang mga dam para hindi ito mag-overflow dahil sa malalakas na ulan. Bukod kay Nika, may 2 pang bagyo na maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw.
Update tayo kay Bagyong Nika. Makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi, Rhea. Yes po, magandang gabi po, Miss Corina. Good evening po sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na si Bagyong Nika at lalakas pa ba ito? Yes po, so yung latest location po nitong si Bagyong Nika, huli po siyang namataan sa vicinity po ng Besao Mountain Province. At currently dahil nasa lupa po itong si Bagyong Nika, ay inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay unti-unti po siyang hihina. Okay. So pahina na ito habang papalabas. Pero bago ito lumabas, anong uri ng ulan at hangin ang maasahan habang ito'y nasa atin pa? So currently, yung sa latest bulletin po kasi natin ay may areas pa rin po na kung saan nakataas po yung signal number 4. So yung mga areas po na yun na pinakamalapit sa sentro ng bagyo, asahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Yung mga hangin po na yan ay possible po na magpalipad po ng mga bubungan ng bahay, kaya magpaputumba ng puno. So for the next few hours, expect po natin na magpapatuloy pa rin po yung ganun kalakas ng mga pahangin. Gayon din yung mga areas kung saan nakataas po yung mga signal number 2 at signal number 3. Pero nakikita po natin na unti-unti na po siyang kumikilos papalayo ng ating Philippine land, or rather kumikilos na po siya at lalabas po siya ng ating Philippine landmass possible ngayong gabi. So unti-unti na din pong hihina yung mga hangin na mararanasan na for now po, dahil nakikita natin na ito po talaga yung araw ng peak ng epekto ni Bagyong Nika. Gayon din yung mga pag-ulan. So ngayong araw po yung peak ng mga pag-ulan, pati na rin po yung mga malalakas na hangin, and possible po by this evening or early morning tomorrow ay improving na po yung condition sa malaking bahagi po ng Luzon. Tama ba ang narinig ko, Rhea, na may dalawa pa na inaasahang baka dumating ngayong linggo? Yes po, tama po. Meron po tayong binabantayan na isang tropical depression or bagyo po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of yung latest location niya po ay nasa 1,400 kilometers, so mahigit 1,400 kilometers east ng Eastern Visayas. So nasa labas pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron din po isa pa na medyo may kalayuan din po, si Bagyong Mani, or ito po yung international name niya. So yung mas malapit, itong si papasok ni Bagyong Ophel, maaari pong pumasok ng ating par bukas, pero yung epekto niya most likely ay mararanasan natin simula around Wednesday or Thursday. Saan siya babagsak, Rhea? Itong si Ophel? Yes po. Etong si papasok ni Bagyong Ophel, halos magiging pareho po yung magiging pagkilos niya dito kay Bagyong Nika. So area pa rin po ng Northern Luzon ang pinakamagiging apektado po before the end of the week. Kawawa naman ang norte, ano? Talagang doon sila lahat dumadaan. At yung kasunod pa ni Ophel, doon din. For now po, yung posibleng maging pagkilos nitong Pipito, inaasahan natin, although as of the moment po ay nasa tropical storm category siya, habang lumalapit po siya, ang behavior niya po is parang papahina. So nakikita po natin maaaring pumasok po siya ng PAR bilang isang mahinang bagyo kung hindi po siya lalakas or walang pagbabago po sa kanyang magiging pagkilos. Kung hindi naman po mahinang bagyo, maaaring isang low pressure area. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Pinapabuti naman ng Pag-asa ang kanilang weather forecasting system, lalo na't sunod-sunod ang pumapasok na bagyo sa bansa. Ayon sa Weather Bureau, magiging impact-based na ang kanilang mga ulat. Ibig sabihin, kung dati ibinabalita lang nito kung ano ang magiging galaw, yung lakas ng hampas ng hangin o yung uri ng sama ng panahon at kung saan ito tatama, ngayon ay mas tututok na ito sa kung ano ang magiging epekto ng mga bagyo. Halimbawa sa mga komunidad, agrikultura, infrastruktura, layo nitong maging handa ang bansa at mabawasan ang malalang epekto ng kalamidad. We're talking about impacts. Kung ang 100 mm of rain na forecast ba, ito ay magdulot ng pagbabaha or landslide sa mga landslide prone areas. Or ganitong hangin na 100 kilometers per hour, ito po ba ay maka-generate ng strong winds na magdudulot ng storm surge. So yung you were talking about not only hazards but yung impact. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan niyang maitayo muli ang mga paaralan at gusaling nasira dahil sa bagyong Marce. Nakita mismo ng Pangulo ang pinsala na iniwan ng bagyo.
ng kanyang dalawin kahapon ang Ilocos Norte, kasama si Education Secretary Sani Angara. Iba yung nakikita mo sa television, nababalitaan mo sa radyo, nababasa mo lang sa report. Kaya't kasama natin si Secretary Sani Angara ng DepEd, ay tinignan naman namin yung sira sa mga schoolroom. At yun ang hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos, para makabalik ang mga bata, para makapasok ulit. They can go, makabalik sa eskwela. Dinalaw din ng Pangulo ang Cagayan na napuruhan din ni Marce. At tulad ng sa Ilocos Norte, namahagi rin siya ng tulong pinansyal sa mga biktima ng bagyo doon. Kakapasok lang na balita, inutusan na ng BSP ang GCash na tapusin sa madaling panahon ang refund sa mga users nito na nawalan ng pera. System error man ang dahilan ng pagkawala ng pera, iimbestigahan ng BSP ang insidente para matukoy ang tinatawag na system vulnerabilities. Titingnan din ito ang compliance ng GCash sa mga regulasyon. Nakakulong na Pastor Apollo Kibuloy isinugod sa ospital. Ang dahilan, susunod na yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan, both lanes. Update naman sa raid sa pinaghihinalaang Pogo Hub sa Bataan. Nakalaya na ang mga inarestong dayuhan ng Central 1 matapos umanong mamagitan ng isang congressman mula sa probinsya. Alamin kung sino yan sa exclusive agenda report ni Nancy Carvajal. 42 mga dayuhan ang naaresto noong October 31 raid sa sinasabing Pogo Hub na Central 1 sa Bataan. Pero nakalaya na sila matapos mamagitan umano si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. Ayon sa release order dated November 7 na nakuha ng BNC, inuutos ng Bureau of Immigration ang pagpapakawala sa mga suspected Pogo workers matapos pumirma sa isang undertaking si Congressman Garcia. Maliban kay Garcia, nagbigay rin ng kasiguruhan ang abogado ng Central 1 na si Attorney Cherry de la Cruz na hindi flight risk ang mga foreigner. Sa ilalim ng Rules on Deportation, ang Immigration Commissioner ay may kapangyarihang mag-deport o magdesisyon kung papayagang mag-bail ang mga suspect. Matatandaang ni-raid ng PAOK at CIDG ang Central 1 Company sa loob ng Freeport Zone sa Bataan dahil sa hinalang sangkot ang kumpanya sa labor trafficking. Pero habang isinasagawa ang raid, nadiskubre di umano ng PAOK at CIDG ang ilang bagay na maaring mag-ugnay sa Central 1 sa online gambling gamit ang Winbox and Atas, mga apps na banned at illegal sa ilang bansa, particular sa Malaysia. Ilang computers umano ang patuloy na naging active sa money transfers at betting transactions nang dumating ang raiding teams. Iginiit ng kumpanya na hindi sila Pogo kundi isang BPO company at may lisensya mula sa Authority of the Freeport Area of Bataan o AFAB. Kamakailan lang, nag-issue si President Bongbong Marcos na Executive Order 74 na nagklaro sa pagban sa lahat ng Pogo kasama na yung mga nasa loob ng Freeport Economic Zones. Sinusubukan pa rin naming kunan ng pahayag si Congressman Garcia at ang kapatid niyang si Governor Joet Garcia na siyang nagdeklarang Pogo-free ang Central 1 Complex noong binisita niya ito noong Hunyo. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Naisampa na ng Central 1 Company ang kasong slander laban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kaugnay ito ng umano'y hindi magandang trato ng mga operatiba ng PAOK sa kanilang mga empleyado sa raid na nangyari noong October 31. Inihain ang kaso sa Korte ng Bagak kung saan nakatayo ang compound ng Central 1 Company.
Maghahain rin ang kumpanya ng petisyon or petition to quash a search warrant laban sa PAOK. Dahil naman ito sa umano'y maling nakasulat daw na detalye sa search warrant na ginamit ng PAOK para i-raid ang Central One Company. Itinanggi ng PNP ang kumakalat na balita na nawawala ang mga perang kanilang nakumpiska sa mga POGO-related operation. Ayon sa kapulisan, ligtas ang higit 300 million pesos POGO money at nakatabi ngayon sa kanilang headquarters sa Camp Crame. Handa rin umano sila na ipresenta ang pera sa korte kung kinakailangan. Nakuha ang pera sa police raid sa Sun Valley at Hong Tai POGO hubs sa Pampanga at Las Piñas. Nilinaw naman ng PNP na wala silang nakumpiskang pera sa kontrobersyal na raid sa Century Peak Tower sa Maynila. These are considered fruits of the crime, so ongoing po yung case at again, once the case is pending before the competent court, lahat po ng gagawin po ng PNP, even sa proper disposal ng mga seized evidence including money po, ay depende po yan sa magiging disposition po ng korte. Pag sasabihin po ng korte na i-turn over po yan sa DOJ, the PNP is more than willing to turn over this. If the court would issue orders na ibalik po ito doon po sa subject po ng police warrants, then the PNP will comply. We just show this to prove na intact po yung pera. Isinugod sa ospital si detained Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos makaranas ng paninikip ng dibdib. Nagbabalik si Francis Folve para sa mga detalye. Biyernes, November 8, isinugod sa ospital si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP, dinala sa Philippine Heart Center si Kibuloy base sa utos ng Pasig RTC matapos katigan ng very urgent motion ng kanilang kampo. Noong last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. So ang kanilang recommendation po ay ma-check po siya further to check kung ito bang kanyang kino-complaint na pagsisikip po ng dibdib ay maaari pong could lead to a more serious case po. Sa unang utos ng korte, dapat ay nakabalik na si Kibuloy sa PNP Custodial Center kanina. Pero ini-extend ng Pasig RTC ang kanyang medical furlough hanggang sa November 16 ng alas 5 ng hapon. Ito'y para makumpleto ang ipinapagawang test sa kanya. Po natin sir, ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya, yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH. But this time around, dahil po to check po, remember po meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before, so just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po. Natapos na ang 2D echo, stress test at blood chem ni Kibuloy. Pero may iba pang heart-related test at examination na gagawin, kaya pinayagan siya ng korte na manatili muna sa ospital. Lumalabas na atrial fibrillation in rapid ventricular response o hindi normal na mabilis na pintig ng puso ang kondisyon ni Kibuloy. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon na humingi ng hospitalization ang kampo ng pastor mula madetine sa PNP simula September dahil sa umano'y heart procedure na ginawa sa kanya noong 2009 at 2022. Ngayon lang umano may nakita na life-threatening sa kanyang kondisyon. Maayos naman daw ang diet ng pastor, pati ang physical activities ni Kibuloy. Kaya hindi rin masabi ng PNP kung ano ang posibleng dahilan ng kanyang medical condition. Regular din ang pag-check up ng blood pressure niya at wala naman silang nakitang problema. I cannot speculate whether yung appearance po niya doon po sa committee po ni Senator Hontiveros triggered kung ano man pong discomfort ang kanyang nakakamdaman. But again, all this has to pass through legal process.
Tiniyak ng PNP ang seguridad ng pastor habang nasa ospital at hanggang makabalik sa custodial center. Ayon sa PNP, nasa regular room sa ospital si Kibuloy, gwardyado ng mga pulis at limitado lang ang papayagang bumisita. Hihintayin naman ng korte ang resulta ng kanyang medical test para pagbasihan sa hiling na hospital arrest ng kampo ni Kibuloy. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy, walang dapat ikabahala ang mga follower ng pastor dahil nasa mabuti naman siyang kalagayan. Sa ibang balita, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Create More Bill na layong palakasin ang pamumuhunan sa bansa. Sa ilalim ng batas, palalawigin ng 10 taon ang tax incentives availment mula 17 hanggang 27 years. Ibababa naman sa 20% ang corporate income tax ng registered business enterprises mula 25%. Bukod dito ay magkakaroon din ng 100% deduction ang mga mamumuhunan sa kanilang gastos sa kuryente. Ayon kay Marcos, ipoposisyon ng batas na ito ang Pilipinas bilang isang investment hub. Create More is tangible proof that we hear and respond to the voices of the business community. This reaffirms our commitment to work hand in hand with enterprise, continually seeking avenues to make your investments grow and prosper. To our investors and development partners, let this be our pledge. The Bagong Pilipinas continues to foster an economy where businesses and investments remain at the heart of our progressive development. Disyerto sa Saudi Arabia binalot ng snow. Susunod na yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe Bridge northbound naman. Kita sa MMDA live cam, bumper to bumper na ang mga sasakyan. Moderate to heavy naman sa southbound lane. Record high na naman ang palitan ng Bitcoin. Nasa $81,000 na kasi ang halaga ng pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. Binasag nito ang US election night record na $75,000. Matatandaang nitong kampanya ni President-elect Donald Trump, nangako siyang gagawin niyang cryptocurrency capital of the world ang Estados Unidos. Isa itong stark turnaround noong una niyang term nang tawagin niyang isang scam ang Bitcoin. Nabulaga ang mga taga-Saudi Arabia kamakailan nang maranasan ng kauna-unahang snow sa isang disyerto. Sa viral video, makikitang binalot ng snow o niebe ang rehiyon ng Al Jauf. Paliwanag ng UAE National Center of Meteorology, dahil daw yan sa isang rare o pambihirang low-pressure system na nasa Arabian Sea at nagpapababa ng temperatura sa lugar. Naniniwala ang ilang netizens na ito'y epekto pa rin ng climate change. Big-time oil price hike ipatutupad bukas. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa Quezon Avenue Roses. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan both lanes. Abiso sa mga motorista, magpagasolina na. Magpapatupad kasi ng malakihang price hike o pagtaas ng presyo ang mga kumpanya ng langis bukas ng umaga. 1 peso and 50 centavos per liter ang itataas ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman kada litro sa diesel at 120 para sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ilan sa mga rason sa pagsipa ng presyo ng langis ay ang pagbaba ng produksyon sa Gulf of Mexico dahil sa bagyo at pagtaas ng demand sa Estados Unidos matapos ang Fed interest rate cut. Bakit mo nilang sinabi yan? Okay, bago tayo magtapos, wagi ang global pop superstar na si Taylor Swift sa MTV Europe Music Awards. Humakot si Taylor ng 4 na award, kabilang ang Best Artist at Best Video para sa kantang Fortnite.
hindi nakarating ang singer sa UK dahil sa paghahanda para sa final leg ng kanyang record-breaking Eras Tour sa Canada. Pero nagpadala naman siya ng video message para sa mga fans. Mabuhay! We are Bini! And we're so thankful for winning the Best Asia Act in this year's History-making naman ang pagkapanalo ng grupong Bini. Ang P-pop group ang kauna-unahang Filipino artists na nanalo ng Best Asia Act Award sa MTV EMAS. Patuloy po natin ipagdasal ang lahat po ng sinasalanta ng bagyo sa norte. Nakailang ulit na po sila ng hampas at may paparating pa pong 2 bagyo. So, ipagdasal at ating tulungan kung atin pong maaabutan. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.